Okay, pa-power on ko siya, Lodi. Yun. Bali no power siya, Lods. Ayan. Kundi yung fuse dito sa may AC. 5 ampere yung required na fuse para sa kanya. Ayan. Subukan muna natin maglagay ng jumper, Lodi, para sa fuse. Ayan. Bali manipis lang tong wire na to. Yan, plug muna natin yung saksakan niya. Tsaka natin ipasok dito itong ginawa natin fuse. Tapos check natin kung mapupunti pa rin yan, Lodi. Okay, pa-power on ko siya, Lodi. Yun. Kung napansin nyo, Lodi, parang nag-vibrate yung kanyang transformer. Then sinunog pa rin niya yung fuse na nilagay natin. Yan, plug nyo lang, Lodi, pag magdi-DIY kayo ng ganito. Kahit sabihin nating putol na yung fuse, maaaring magkaroon tayo ng electric shock dito. Baka magkamali yung saksak natin, magiging line to. Tapos dun sa kabila ay magiging ground. Depende kung baliktad yung saksak, magiging neutral then line, ibig kong sabihin. Okay? Ngayon, Lodi, gumawa ulit tayo ng fuse. Ayan. Okay, tsaka natin ilagay ulit ito. Panibagong DIY na yung kanyang fuse, Lodi. Ngayon, tanggalin natin tong malakas na sinusuplayan ni transformer. Ito siya. Ito muna tayo, Lodi. Saka natin isinde. Yun. Kung napansin nyo, Lodi, ay umilaw. Ayan, o. Ibig sabihin, pagka umilaw na ganyan, nag-indicate yan na meron na siyang ibang supply. Hindi na natatrap yung binibigay na AC ni transformer dito. Ayan, umikot na rin yung kanyang pan. Ayan, nakailaw na rin yung kanyang red light. Sa palagay ko, Lodi, ito yung medyo mabigat na pinoprotektahan yung nakasaksak dito. May problema dito yan. Sa mga diode siguro yan. Kasi tignan nyo, yung dati niya ay may mga additional na rin na diode. Ayun, oh. Check muna natin, baka may pundi uli dyan. Hindi nakasiro yung tester. Lobat na rin siguro. Ayan. May napansin ako dito, Lodi, na medyo shorted siya. Bali, itong isang 6 ampere na diode. Ayan. Yan yung medyo na-detect ko na leak. So, subukan natin itong putulin, Lodi. Tapos palitan natin. Kahit jumper na lang natin, pwede naman eh. Ayan, o. Gaya ng ginawa nila. Tinap na lang nila at hindi na sila nag-taas ng board. Okay? Subukan muna natin putulin dito. Yan. Nagpuputol tayo ng diode, Lodi, mag-iwan lang tayo ng paghihinangan. Kasi nga, kuminsan, pumupwede pa yan eh. Baka mismong board naman yung shorted o pwede rin itong diode. Double check natin, Lodi. Yun. So, sa tingin ko ay okay naman yung board, Lodi, kung saan nakalagay yung diode. Yun, o. Okay naman. Tapos itong diode niya talaga ay shorted. Ayan, o. Ngayon, subukan natin replacean yan. Okay. Bali, short naman na yung diode niya. Putulin na natin dito. Ipuno na natin. Ayan. Yun. Ito yung may problema, Lodi. Ayan, o. Yung 6 amp na yan. Ito siya. So, papalit tayo niyan. Subukan natin.
Okay, maglagay tayo ng replacement Lodi para sa diode. Same pa rin Lodi. Ang ikakabit natin dito ay 6 amp din. Ayan o, 6 ampere din na diode siya. Lagyan natin. At saka kung mapansin nyo ay naglagay na rin ako ng pinaka-slugs na dyan. Kasi nga medyo mahirap to na idikit pagka hininang. Kaya naglagay tayo nito. Okay, para itutusok na lang then hihinangin natin. At sana nga hindi na siya mamundi ng fuse. Ayan. Katapos niyan ay pwede na natin ihinang. Same din Lodi yung paglalagay nyo. Dapat tignan nyo rin yung sign ng pyesa, yun o. Ito yung flow natin, tapos nakaganon din o. Sundan din natin yung naka-printed dito sa board. Yung flow nya dapat masundan din dito sa actual na pyesa na ilalagay natin. Okay. Ngayon Lodi, subukan ko na siyang i-power on. Tusok natin to. At subukan natin kung hindi bibigay yung fuse. Hindi na bumigay yung fuse niya Lodi. Check natin kung may output yan, kung may audio output na ilalabas. Ito, hindi siya bumigay. Napansin natin na nakailaw pa rin ito. Ayan o. Ayan. Nakailaw pa rin siya. Yung kanyang light indicator nakailaw. At wala namang naganap na pagkat ng fuse, kaya ang susubukan natin dito ay yung kanyang audio, kung may audio output. At kung tatanungin nyo kung bakit nasira yung diode na yan, hindi natin sigurado Lodi. Siguro baka pabigay na rin siya, kasi kung may problema sa board, yung sinusuplayan nito, dapat kanina pa nag-cut yung fuse natin. So far, okay naman. Ayan, habang nagdadaldal ako dito, wala namang nangyayari na pagsunog o pag-usok dito sa board. At still pa rin na nakasindi pa rin yung ating emitting diode ito. Ayan siya. Audio na lang ang tetest natin dito Lodi, kung okay na ba siya. Subukan natin, yun o, kapain natin dito sa may input section kung mayroong tutunog. Bali mayroon tayong output sa may right speaker. Subukan natin sa left speaker natin. Ito, nilipat lang natin yung isa. Ayan, dito siya galing, nilipat ko lang dito. Yung ground ay magkakasama yan. Okay. So, bali sa kanyang left channel Lodi ay mayroon naman. So ibig sabihin walang problema sa board. Bali ito lang talaga naging problema niya, yung diode lang Lods. Ayan, ito lang. Bumigay lang siguro, kaya yung EC na nilalabas ni transformer pagka sinaksak dito sa may pin na tatlo, which is ground, then alang volts ba to, 36 ba to. Okay, check lang natin Lodi o 37, ito ground or 0, 37, 37. Yung isang linya dito yung nilalabas niya ay nahaharang, kaya nagbabibrate si transformer, then nasusunog yung kanyang fuse dito. Okay, so yun lamang Lodi, wala siyang ibang problema na. So ito ay pwede nang gamitin ulit, pwede nang takpan tong amplifier na to. Ang issue, diode lang. Okay,
Bali, ito na yung ating amplifier, Lodi. Nag-load tayo ng speaker dito. Ayan. Bali, madali lang naman i-detect yan, Lodi, ano, pag dito na siya nagkaka-problema at bumibigay yung fuse, gaya ng pinakita natin sa video. Dito lang bumibigay yung fuse niya. Ayan, may problema lang dito, naiipit yung output ni transformer. Ibig sabihin, considered yon na may nagdidikit na. Halimbawa, ito kasi pag napagdikit mo tong dalawang wire na to, ayan, sigurado bibigay yung fuse. Yung required na fuse dito is 5 ampere. Kailangan maglagay din kayo ng required na fuse, Lodi. Ito, yung nilagay nating jumper dito, tatanggalin din natin. Maglalagay din tayo ng 5 amperes talaga para kung sakali man na magkaroon uli ng problema dito, kung halimbawa dito man uli, ay walang madamay na malaki, hindi masihira tong transformer. Kasi nga kung masyadong mabigat yung fuse na nilagay natin dito, magkakaroon ng conflict, baka mag-init si transformer. Bali, matatamaan na yung kanyang primary bago pa bumigay si fuse. Okay, kaya mas maganda kung same lang din yung value na ilalagay natin dito. Ayan. Kung dito naman na magkakaproblema, napuputol yung mga fuse dyan, o kaya try nyo ding mag-check sa mga transistor dito, baka may problema lang, baka may busted dito. Okay, so yun lamang, Lodi. Okay na yung amplifier na to. Tatakpan na lang yan. Kaya pala, Lodi, may nakita ako sa amplifier na to. Meron siya nilagay dito na AC plug, ayan. Tapos nakita ko rin yung naka-additional na blower dito. So, ang gagawin natin, bali, sabagay pwede naman kasi yan, Lodi. Kaya lang, yun yung iniiwasan natin, yung magka-problema. So, ang gagawin ko dito, Lodi, siguro ay kung saan siya maiipit, ayan dito, ay babalutan ko na lang ng tape. Connected na mamaya. Napakadelikado nito, Lodi, kasi 222 eh. 220 yung ginamit niyang blower, tapos nakaipit pa dito sa takip ng amplifier. Dinoble natin siya para mas matibay. Ito. Tapos dito na yan. Ayan. Okay, tapos sasaksak niya dito. Ayan. Yun. Ganun pala ang proseso niya. Ayan, umikot na yung kanyang blower. Ayan. Pero isure nyo lang, Lodi, na hindi maiipit dito yun. Kasi pagka naipit yan at dumikit dito sa katawan nung amplifier, maaaring magka-problema yan. Okay? Sa tingin ko, Lodi, ay siya rin naman na nandyan na yan. Taas ko na lang tong isa na to. Ito. Yun, at hindi naman na mapapansin yan, sa loob naman yan eh. Yun, tinaas ko na lang to, Lodi, oh, para hindi maiipit. Okay?